Maaga pa lamang ay gising na si Lara sa maliit na inuupahang kwarto sa ikalawang palapag ng isang lumang apartment sa Maynila. Siya ay abala ng naglalagay ng kaunting pulbo sa mukha at nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok. Tiningnan niya ang oras sa kanyang murang cellphone, 5:00 pa lang ng umaga. Mahigit 2 oras pa bago siya pumasok sa coffee shop. Ngunit ganun na talaga ang nakasanayan niya. Mas mabuti ng maaga kaysa mahuli. Bulong niya sa sarili habang maingat na isinasara ang lumang bag na siyang araw-araw niyang dala. "Manang, mauna na po ako. Papasok na ako." Bati niya sa matandang may-ari ng apartment na kasalukuyang nagwawalis sa pasilyo. "Mag-ingat ka, iha. Ang sitag mo talaga." "Kung lahat ng kabataan kasing dedikado mo, baka mas gumanda ang buhay ng marami," tugon ng matanda. Ngumiti si Lara at magaan ang hakbang na lumabas ng gusali. Ang kanyang lakad papunta sa trabaho ay tila isang mahabang ritual. Dinaanan niya ang panaderya kung saan bumibili siya ng tig-iisang pandesal at isang mainit na kape na nakalagay sa plastic cup. Habang naglalakad, binuksan niya ang maliit na sobre kung saan nakatago ang mga resibo ng bayarin at padala niya sa kanyang pamilya. 2 ang kanyang kapatid na nag-aaral pa, si Carlo na nasa high school at si Mayet na nasa elementarya. Madalas, kahit kulang ang kanyang kita, inuuna niya ang kanilang tuition at baon bago ang sarili niyang pangangailangan. Nang makarating siya sa coffee shop, sinalubong siya ng amoy ng bagong giling na kape at tunog ng espresso machine. Maliit lamang ang lugar, ngunit puno ng dekorasyong kahoy at mga dilaw na ilaw na nagbibigay ng mainit na ambience. Ang mga mesa ay gawa sa matibay na kahoy at sa dingding ay nakasabit ang mga larawan ng iba't ibang klase ng kape mula sa iba't ibang bansa. "Good morning, Lara!" Bati ng isa sa kanyang katrabaho na si Nina, isang dalagang halos kasing edad niya. "Good morning din, Nina. Ang aga mo ngayon ah." Sagot ni Lara habang inaayos ang kanyang apron at nagsisimula ng punasan ng counter. Kasi may meeting daw si manager mamaya. "Baka malate tayo at mapagalitan na naman." Sagot ni Nina, sabay irap. Iyon ang madalas nilang problema, ang kanilang manager na si Mr. Alonzo. Kilala itong istrikto at halos wala man lang awa sa mga empleyado. Madalas silang pagalitan sa maliliit na pagkakamali at minsan pa'y hindi kinikilala ang kanilang pagod. Ngunit kahit ganoon, nanatili pa rin si Lara dahil kailangan niya ng trabaho. Habang inaayos ang mga baso at tasa, nagbalik sa isip niya ang kanyang nakaraan. 3 taon na ang nakalipas mula nang mapilitan siyang huminto sa kolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Scholar siya noon sa kursong Foreign Languages at natutunan niyang magsalita ng Chinese dahil sa isang libreng klase na kanyang sinalihan. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ama at mawalan ng trabaho ang kanyang ina, napilitan siyang maghanap ng pagkakakitaan at ang pagiging barista ang unang pinto na bumukas para sa kanya. "Lara, pakikuha nga ng 2 cappuccino at isang latte sa table 3. Utos ni Nina habang abala sa pagkuha ng order sa counter. "Okay, wait lang," sagot niya. Agad niyang pinuno ang order at maingat na inihatid sa mesa. Mumiti siya sa mga customer na agad namang natuwa sa kanyang magalang na pakikitungo. Pagbalik niya sa counter, narinig niyang nagtatawanan ang 2 estudyanteng umorder ng iced coffee. "Tingnan mo siya, nagtatrabaho na samantalang tayo nag-aaral pa." "Sayang, maganda pa naman siya, pero hindi nakaangat," bulong ng isa. Narinig ni Lara ang mga salita at saglit siyang natigilan. Ngumiti na lamang siya kahit masakit. Sanay na siya sa ganitong mga mapangmataas na tingin ng iba, lalo na't nakikita nilang isa lamang siyang hamak na barista. Pagkatapos ng mahabang shift, lumabas si Lara upang huminga ng sariwang hangin. Doon niya nakasalubong ang isang kaklase mula sa kolehiyo. "Lara, ikaw ba yan?" tanong ni Michelle na ngayon nakasuot ng corporate attire at halatang nakaangat na sa buhay. "Oo, ako nga. Kumusta ka na?" sagot ni Lara na may pilit na ngiti. "Ayos naman. Nasa marketing department na ako ng isang malaking kumpanya. Ikaw?" Eto, nagtatrabaho dito sa coffee shop. "Pinagpapatuloy ko na lang muna ang buhay," sagot ni Lara ng mahinahon. Kumunot ang noo ni Michelle at hindi nakapagsalita.
Nguling sa kanyang mga mata, nakita ni Lara ang awa at panghuhusga. Pag-uwi ni Lara sa apartment, nadatnan niyang may sulat mula sa kanyang ina. Binasa niya ito ng mabilis. "Anak, maraming salamat sa pinadala mong pera. Nakabayad kami ng utang sa tindahan at nakabili ng gamot para kay tatay. Huwag kang mag-alala, magpahinga ka rin sana kahit papaano. Mahal ka namin." Hindi niya napigilang lumuha. Napahawak siya sa sulat at pumikit. "Para sa inyo lahat ng ito. Kakayanin ko pa." Kinabukasan, maaga na namang nagising si Lara. Habang naglalakad patungo sa trabaho, huminto siya sandali at tiningnan ang malayo. Sa kabila ng lahat ng hirap, pinipilit niyang mangarap. Pinangarap niya na balang araw ay makapagtatapos siya ng pag-aaral, makakahanap ng mas magandang trabaho at maibibigay ang magandang buhay para sa kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang sikat ng araw, napangiti siya. Hindi niya alam na sa mga darating na araw, may isang tao na makikilala niya. Isang estrangherong magbabago sa kanyang kapalaran at magbibigay saysay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa araw-araw niyang buhay bilang barista, pinili niyang huwag sumuko. At sa kanyang kasimplehan, doon magsisimula ang kwentong magpapabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa puso ng isang taong ni minsan ay hindi niya inakala na makikilala pa niya. Muling sumapit ang isang abalang umaga sa coffee shop. Nakasabit na ang apron ni Lara at abala siya sa pag-aayos ng mga tasa at baso sa counter. Kahit nakangiti, hindi maitatago ang pagod na bumabalot sa kanyang muka. Ang sahod bilang barista ay hindi sapat para sa kanyang pangangailangan at sa pamilya niya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. "Lara, bilisan mo naman. May nakapila na sa harap. Dapat hindi ka nagpapabagal-bagal." Malakas na sigaw ni Mr. Alonso, ang kanilang manager, habang nakahalukip-kip at matalim ang mga mata. "Pasensya na po, sir. Inaayos ko lang po itong order na nauna." Magalang na sagot ni Lara habang mabilis na inihahanda ang cappuccino. Nakangiti pa rin siya kahit ramdam niya ang paghapdi sa dibdib. Ilang beses na siyang napapagalitan ni Mr. Alonso kahit sa maliliit na pagkukulang. Sa tuwing naririnig niya ang malakas na boses nito, pakiramdam niya ay lumiit ang kanyang pagkatao. Ngunit tiniis niya dahil alam niyang hindi siya maaaring mawalan ng trabaho. Maya-maya, pumasok si Nina na agad siyang nilapitan. "Grabe talaga si boss. Parang wala nang nakikita, kundi mali." "Kanina pa ako kinakabahan na baka ako naman ang pagalitan," bulong ni Nina. "Hayaan na lang natin. Ganyan na talaga siya," sagot ni Lara. Pilit na hinahabaan ang kanyang pasensya. Lumipas ang ilang oras, sunod-sunod ang pagpasok ng mga customer. May mga estudyanteng nagkukumpulan habang nagre-review. May mga empleyadong nagmamadaling kumuha ng kape bago pumasok sa opisina at may ilan ding mga kliyenteng halatang may kaya, naka-designer bags at mamahaling cellphone. Habang inihahatid ni Lara ang order ng 2 iced caramel macchiato, narinig niyang nagtatawanan ang 2 babae. "Ingnan mo, siya na naman ang nagsisilbi. Nakakaawa, mukhang hindi na yata nakaahon sa buhay," sabi ng isa. "True, sayang, maganda sana siya pero halatang hindi siya pinalad," dagdag pa ng kasama nito. Ramdam ni Lara ang init na umakyat sa kanyang pisngi, ngunit pinili niyang ngumiti at sabihing, "Narito po ang order ninyo, enjoy po." Pagkalayo niya ay napabuntong hininga siya. Alam niyang wala siyang laban sa ganitong mga tao. Pagkatapos ng shift, nakaupo siya sa isang sulok ng coffee shop habang hinihintay matapos ang ilang overtime na trabaho. Napapikit siya sandali at inalala ang kanyang mga kapatid. "Carlo, Mayet, para sa inyo to. Kahit mahirap, kakayanin ko," bulong niya sa sarili. Ngunit hindi doon natatapos ang kanyang mga pagsubok. Sa tuwing nakikita niya ang mga kabataang nag-aaral at hawak ang kanilang mga libro, bumabalik sa kanyang isipan ang panahong siya'y nasa unibersidad. Scholar siya noon at may pangarap na maging isang translator para sa mga international companies. Ngunit ang sakit ng realidad ay dumating. Nagkasakit ang kanyang ama at nawala ang hanap buhay ng kanyang ina. Pinili niyang tumigil sa pag-aaral upang suportahan ang pamilya. Minsan habang break time, nakaupo siya sa isang maliit na mesa kasama si Nina.
Alam mo, Lara, ani Nina habang nakasandal sa upuan, naiinggit ako sa mga customer na pumapasok dito. Parang ang gaganda ng buhay nila. Ako, wala pa rin hanggang ngayon. Ganyan talaga siguro ang buhay natin, sagot ni Lara. Pero hindi ibig sabihin na dito lang matatapos. Basta't magpursige tayo, may darating din na pagkakataon. Ngumiti si Nina. Ang lakas talaga ng loob mo. Sana ako rin, kagaya mo. Ngunit kung gaano siya katatag sa panlabas, ganoon din kahirap ang kanyang pinapasan. Madalas, halos hindi na siya makakain ng maayos dahil inuuna niya ang ipapadala sa pamilya. May mga araw na instant noodles lamang ang kanyang hapunan at tubig na malamig ang kanyang kasama bago matulog. Sa maliit na kwartong inuupahan niya, madalas ay nag-iisa siyang nakatitig sa kisame. Iniisip kung kailan matatapos ang kanyang paghihirap. Isang gabi, dumating ang sulat mula sa kanyang ina. Anak, pasensya ka na at lagi ka na lang ang gumagastos para sa amin. Pero hindi dahil sa iyo, hindi makakapag-aral ang mga kapatid mo. Sana balang araw, makabawi kami sa iyo. Nang mabasa iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Hawak ang sulat, napaluhod siya at taimtim na nanalangin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin ito. Pero para sa pamilya ko, lalaban pa rin ako. Kinabukasan, isa na namang mabigat na araw ang kanyang kinaharap. Abala siya sa paggawa ng latte nang biglang nabangga siya ng isang customer at natapunan ng kape ang puting blouse ng babae. Ano ba yan? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sigaw ng babae habang pinupunasan ng sarili. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Nanginginig na sagot ni Lara. Narinig ito ni Mr. Alonso at agad siyang sinermunan sa harap ng lahat. Kung hindi ka marunong magtrabaho ng maayos, baka kailangan mo nang humanap ng ibang trabaho. Lumingon ang lahat ng customer at halos maluha si Lara sa hiya. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Ang tanging naisagot niya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya bumitaw. Alam niyang kung susuko siya, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Bawat araw ay parang isang mahabang laban. Laban sa kahirapan, laban sa panghuhusga ng iba, at laban sa sariling takot na baka hindi niya matupad ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa kanyang puso, naniniwala siyang darating din ang oras na makakabangon siya. At kahit mahirap ang bawat araw, patuloy siyang naglalakad, naglilingkod at numungiti, umaasang may liwanag na naghihintay sa dulo ng kanyang landas. Isang linggo ng hapon, matapos ang mahabang linggo ng trabaho, nakatanggap si Lara ng mensahe mula sa isang dating kaklase. Lara, may reunion tayo bukas sa isang cafe sa Makati. Sana mapapunta ka, miss ka na namin. Nakalagay sa mensahe. Napangiti siya saglit, ngunit agad din siyang nag-alinlangan. Matagal na rin mula nang huli niyang makita ang mga kaklase niya sa kolehiyo. Karamihan sa kanila ay nakatapos at may maayos na trabaho na ngayon. Siya, barista pa rin, nakikipagbuno araw-araw para sa maliit na kita. Ngunit naisip niya, baka magandang pagkakataon din ito para makita silang muli. Kinabukasan, matapos ang kanyang shift, nagbihis si Lara ng pinakamaganda niyang blouse. Isang simpleng puting long sleeves na medyo luma na, ngunit maayos pa rin. Sinabayan niya ng itim na palda at sapatos na medyo pudpud. Humarap siya sa salamin at pilit na ngumiti. Kaya mo to, Lara. Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa cafe, sinalubong siya ng maiingay na tawanan at masiglang bati ng mga kaklase. Lara, nandito ka na! Tawag ni Jenny, isa sa pinakamalapit niyang kaibigan noon. Agad siyang niyakap nito. Ang ganda mo pa rin, kahit ilang taon na tayong hindi nagkikita. Ngumiti si Lara. Ikaw rin, Jenny. Buti nakahanap ka ng oras para dito. Habang umuupo sila, napansin ni Lara ang pagbabago sa bawat isa. Si Marco, na dati tahimik sa klase, ay ngayon nakakorporatibong damit at ikinukwento ang trabaho niya bilang account manager sa isang malaking kumpanya. Si Diane, na kilala noon sa pagiging organisado, ay nagiging project coordinator na ngayon at madalas bumiyahe abroad. Ako naman, nasa marketing na sa isang tech firm, pagmamalaki ni Michelle.
na noon ay seatmate niya sa klase. Medyo mahirap nung una, pero ngayon stable na rin. Tumango si Lara at pilit nang ngumiti. Buti naman, masaya akong lahat kayo ay nakaangat na. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ng pangungulila sa mga pangarap na hindi natupad. Habang ikinukwento nila ang promotions, mga trainings abroad at mga bagong coaching na bili, naisip niya kung nasaan na kaya siya ngayon kung hindi siya tumigil sa pag-aaral. Ikaw, Lara, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanong ni Marco. Sandaling natahimik si Lara bago sumagot. Nagtatrabaho ako bilang barista sa isang coffee shop, malapit lang dito. Okay naman, nakakaraos. Tahimik na tumango ang ilan, ngunit may mga matang nagkakatinginan at tila nagtaka kung bakit hindi siya umunlad tulad nila. Sayang, ang galong mo pa naman noon sa languages. Naalala mo, ikaw pa yung laging top sa klase pang Chinese o French? Kung natapos ka siguro, baka ikaw na yung nagtatrabaho abroad. Ani Dayan, na tila may halong awa ang tono. Bago pa makasagot si Lara, sumabat si Michelle. Kaya nga pero well, hindi lahat pinapalad. At least may trabaho ka pa rin. Nabigla si Lara sa salitang iyon. Hindi lahat pinapalad. Ramdam niya ang kirot sa dibdib, ngunit pinilit niyang itago sa likod ng ngiti. Oo, ganun na nga. Basta importante, may makain ang pamilya ko. Habang nagpatuloy ang usapan, naramdaman ni Lara na unti-unti siyang naiiwan. Ang mga kwento nila ay tungkol sa bagong cellphone, bagong bahay, at mga bakasyon sa ibang bansa. Siya, walang maibahagi kundi ang mga araw na halos hindi siya makatulog sa overtime at ang mga gabing instant noodles lang ang ulam. Uy, Lara, may plano ka bang bumalik sa school? Tanong ni Jenny na tila nais baguhin ang paksa. Kung papalarin, oo, gusto ko talagang makatapos. Pero sa ngayon, inuuna ko muna ang mga kapatid ko. Sila muna bago ako. Mahinahong sagot ni Lara. Ngumiti si Jenny at pinisilang kamay ni Lara. Alam mo, iba ka talaga. Kahit mahirap, inuuna mo pa rin ang pamilya mo. Hanga ako sa'yo. Ngunit hindi ganoon ang naramdaman ng iba. Narinig niyang pabulong na nagsabi si Michelle sa kabilang mesa. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin nakaahon. Sayang talaga. Maganda pa naman siya, pero stuck na lang siya sa pagiging barista. Para bang tinamaan si Lara ng palaso. Gusto niyang umalis, pero pinili niyang manatili hanggang matapos ang reunion. Ayaw niyang ipakitang apektado siya. Sa loob ng kanyang puso, nananalangin siya na balang araw, mababago rin ang lahat ng ito. Pag-uwi niya, halos hindi siya makatingin sa ibang tao sa jeep. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang narinig niya. Sayang, hindi pinapalad, stuck. Pagdating sa kanyang maliit na kwarto, napaupo siya sa kama at tumitig sa dingding. Ilang saglit siyang nanahimik bago niya kinuha ang cellphone at binuksan ang gallery. Doon nakita niya ang mga larawan ng kanyang mga kapatid. Si Carlo na nakauniforme sa high school at si Mayet na may medalya sa spelling contest. Napangiti siya kahit may luha sa kanyang mga mata. Hindi ako stuck. May ginagawa ako para sa kanila. At kung para sa kanila ito, hindi ako susuko, bulong niya. Sa mga oras na iyon, ramdam niyang mas tumibay ang kanyang paninindigan. Kahit ilang panghuhusga pa ang kanyang marininib, alam niyang hindi siya nag-iisa. Dahil sa puso niya, naniniwala siya na darating din ang araw na makikita nila ang tunay na halaga ng kanyang mga sakripisyo. At sa likod ng kanyang pagod at pait, naroroon pa rin ang pag-asa. Ang pag-asa na balang araw, hindi na siya matatawag na sayang. Sa halip, siya ang magiging inspirasyon na kahit mahirap at maliit ang trabaho, basta't may determinasyon at malasakit sa pamilya, darating din ang liwanag. Isang malamig na umaga, abala si Lara sa pag-aayos ng mga mesa at pagpunas ng counter bago dumating ang unang bugso ng mga customer. Tahimik pa ang kalsada sa labas at ang mga ilaw ng coffee shop ay tila nag-aanyaya ng init sa mga taong papasok mula sa malamig na simoy ng hangin.
Nagsimula nang dumating ang mga suki nilang estudyante at empleyado at mabilis na napuno ng halakhakan at pag-uusap ang maliit na kafe. Lara, pakicheck nga yung stock ng beans sa storage. Baka maubusan tayo mamaya. Utos ng manager nilang si Mr. Alonso na nakasimangot na naman habang sinusuri ang resibo. Opo sir, mabilis na sagot ni Lara, sabay punta sa likuran. Habang abala siya sa paglalabas ng karagdagang stock ng kape, napansin niyang may pumasok na bagong customer. Hindi ito ang tipikal na pumapasok sa cafe nila. May suot itong dark blue na blazer na simple ngunit halatang mamahalin at may dala itong sleek na laptop bag. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa ngunit halatang pagod ang kanyang mga mata. Tumayo siya sa isang sulok na mesa, inilabas ang kanyang laptop at agad na nagsimulang makipag-usap sa isang tao sa pamamagitan ng video call. Lumapit si Nina, dala ang menu at nagtanong, "Sir, what would you like to order?" "Americano." "Please, large," sagot ng lalaki. Halos hindi tumitingin kay Nina dahil abala sa kanyang laptop. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ni Lara mula sa counter na tila nahihirapan ng lalaki. Paulit-ulit nitong inuulit ang mga salitang Ingles habang kausap ang nasa kabilang linya. Ngunit halatang hindi siya maintindihan ng kausap sapagkat nakakunot ang noo nito at mabilis na nagsasalita sa wikang Chinese. Wait, I don't understand. Can you slow down?" Pagod na wika ng lalaki habang hinahaplos ang sentido. Ang kanyang boses ay may halong inis at pagkabalisa. Pinagmamasdan ni Lara ang eksena at sa kanyang puso'y may kakaibang awa. Alam niyang mahirap makipag-usap kapag hindi tugma ang lengguwahe ng dalawang tao. At sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong nasa unibersidad siya at masigasig na nag-aaral ng Chinese. Nag-aalinlangan siya kung lalapitan ba niya ito. Baka magalit ang lalaki o sabihing nakikialam siya. Ngunit nang makita niyang lalong nagiging desperado ang tono ng customer, hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya ng dahan-dahan at mahina ang boses na nagsabi, "Sir, pasensya na po, pero marunong po akong mag-Chinese. Gusto niyo po ba akong tulungan kayong magsalin?" Napalingon ang lalaki at tila nagulat. Ilang segundo siyang tumitig kay Lara bago dahan-dahang ngumiti. "You speak Chinese?" tanong niya. "Yes sir, natuto po ako noong college. If you'd allow me, I can help." Sagot ni Lara, may kaba ngunit buo ang loob. Tumango ang lalaki, bahagyang nabuhayan ng loob. "Okay, please, thank you." Kinuha ni Lara ang upuang nasa tabi nito at naupo. Sa kabilang linya nagsalita muli ang kausap ng lalaki sa mabilis na Chinese. Ngunit sa pagkakataong ito, sinagot ni Lara ng malinaw at tiyak na intonasyon. "Nin hao, wo zai zhe li, keyi bang nin fan yi." "Hello, I'm here to help translate for you." Nagulat ang kausap sa kabilang linya at agad na bumagal ang kanyang pananalita. Dito na nagsimulang magsalin si Lara, tinutulungan ang lalaki sa bawat sagot at tanong. Halos isang oras silang nagpalitan ng salita at unti-unting nakita ni Lara ang pagluwag ng ekspresyon ng lalaki. Ang dati nitong pagod at balisa ay napalitan ng ginhawa. "Thank you, you saved me there." Sabi ng lalaki matapos ang tawag, humihinga ng malalim na parang nabunutan ng tinik. "Walang anuman po," sagot ni Lara sabay ngiti. Minsan po kasi hindi sapat ang English para sa ganitong klase ng usapan. Humagalpak ng mahinang tawa ang lalaki. "You're right, I should have prepared better. But you're really good. Are you working here long?" "Opo sir, matagal na rin. Actually, ito ang trabaho kong tumutustos sa pamilya ko," sagot niya. Halos hindi alam kung bakit niya iyon ikinukwento. Tahimik na tumango ang lalaki, saka naglabas ng maliit na business card mula sa kanyang bag. "Here, I think I'll need someone like you someday. Please keep this." Medyo nagulat si Lara, ngunit magalang na tinanggap ang card. Hindi niya na binasa ang nakasulat dahil abala siya sa pagpasalamat at pagbabalik ng upuan sa ayos. Sa isip niya, isa lang itong normal na negosyante na nagustuhan ang kanyang tulong. Pagbalik niya sa counter,
Sinalubong siya ni Nina. "Huy, grabe ka? Ang galing mo pala mag-Chinese. Bakit ngayon mo lang sinabi?" Mumiti si Lara at simpleng sagot, "Matagal na yun. Hindi ko na masyadong nagagamit, kaya parang wala na ring halaga." "Anong wala?" Nakita mo yung reaksyon niya. Parang impress na impress siya sa'yo, sabi ni Nina. Excited na tila siya pa ang natulungan. Ngunit sa puso ni Lara, mas nangingibabaw ang hiya kaysa tuwa. Hindi siya sanay na binibigyan ng pansin. Para sa kanya, ang pagtulong sa customer ay natural na bahagi lamang ng kanyang pagkatao. Wala siyang ideya na ang simpleng pagkilos na iyon ay magiging dahilan ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na oras ng araw na iyon, hindi na mawala sa isip ni Lara ang misteryosong lalaki. Sino kaya siya? Ano kaya ang kanyang trabaho? At bakit niya iniwan ang business card? Hindi niya lubos maisip na ang lalaking iyon ay higit pa pala sa kanyang nakikita, na hindi lang basta ordinaryong customer kundi isang taong magdadala ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Habang isinasara niya ang kafe ng gabing iyon, pinisil niya ang maliit na card na nasa bulsa ng kanyang apron. Wala pa siyang lakas ng loob basahin ito, ngunit sa kanyang puso may kaba at pananabik. Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng isang kwento na magtutulak sa kanya sa mundong ni minsan ay hindi niya inakalang mapapasok. Kinabukasan, muling nagbalik si Lara sa kanyang trabaho sa coffee shop. Habang abala siya sa pagpupunas ng counter, hindi mawala sa isip niya ang misteryosong lalaking tinulungan niya kahapon. Sa kanyang pulsa, naroon pa rin ang business card na ibinigay nito. Ilang beses na niyang sinubukang basahin ang nakasulat, ngunit palagi niyang pinipili na wag muna. Wala siyang lakas ng loob at baka lalong lumaki ang kanyang pangarap na baka hindi naman para sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsimula ng mga order, bumukas ang pinto ng kafe. Pumasok ang parehong lalaki, nakasuot ngayon ng mas kaswal na damit, isang simpleng gray shirt at dark jeans, ngunit hindi pa rin matatakasan ang dignidad sa kanyang tindig. Tumango siya kay Lara at lumapit sa counter. "Good morning," bati ng lalaki, may magaan na ngiti. "Good morning po, sir. The usual Americano?" tanong ni Lara, may halong kaba at tuwa sa kanyang tinig. "Yes, and maybe later, if you're free, I want to thank you properly for yesterday," sagot nito habang nakatingin ng diretsyo kay Lara. Nabigla siya, halos mabitawan ang tasa na hawak. "Wala po yun. Natural lang pong tumulong." Mumiti lamang ang lalaki at umupo muli sa kanyang paboritong sulok. Maya-maya, dumating ang pagkakataon. Habang break time ni Lara, kumaway ang lalaki at inanyayahan siyang maupo. Hindi alam ni Lara kung tatanggi ba siya, ngunit dahil sa respeto, umupo siya sa tapat nito. "Yesterday, you helped me a lot. Honestly, I didn't expect anyone here to know Chinese," panimula ng lalaki. Medyo natuto lang po ako noon sa kolehiyo, pero hindi ko na masyadong nagagamit," mahina niyang sagot. "Well, you were really good. My business meeting could have been a disaster without you," sagot ng lalaki, puno ng pasasalamat. Sandaling natahimik si Lara bago muling nagsalita. "Hindi ko po talaga iniisip na makakatulong ako. Pero natutuwa ako na naging maayos ang lahat." Humugot ng malalim na hininga ang lalaki at muling ngumiti. "May I know your name?" "Lara po, Lara Santos." "Lara, beautiful name. I'm Adrian Tan." Nagulat si Lara sa kanyang apelyido. Parang narinig na niya ito sa balita. Ngunit hindi siya nagpakita ng reaksyon. Pinili niyang maging magalang at simpleng umiti. "Nice to meet you po, Sir Adrian." Muling bumalik ang alaala ng kanyang buhay bilang estudyante. Noon pa man, hilig na niya ang mga banyagang wika. Kaya nang marinig niyang may libreng seminar sa Chinese language, agad siyang nag-enroll. Pinagtagaan niya ito kahit hindi madali, at dahil doon natutunan niya ang sapat para makapagsalin. Ngunit nang huminto siya sa kolehiyo, akala niya'y mawawala na rin ang halaga ng natutunan. Ngayon lang niya napagtanto na may silbi pala ang lahat. "Do you often use Chinese here? Or was that just a lucky coincidence?" tanong ni Adrian, may interes sa boses. "Hindi po, minsan lang. Hindi ko rin akalain na magagamit ko pa siya," sagot ni Lara, sabay tawa ng mahina.
Ngumiti si Adrian at seryosong tumingin sa kanya. Well, yesterday was proof that nothing is wasted. Every skill has its time. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lara ang kakaibang init sa kanyang puso. Isang simpleng papuri, ngunit para bang may tinamaan sa kanyang kaluluwa. Sir, salamat po, pero trabaho ko pa rin naman ang unahin ang mga customer. Sagot ni Lara na may halong hiya. Ngumiti si Adrian at sagot, Maybe, but you went beyond your job. You helped not just a customer, but a person in need. Muling bumalik si Lara sa kanyang gawain, ngunit hindi na mawala sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Adrian. Sa unang pagkakataong matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang halaga ng kanyang sarili. Kinagabihan, nang umuwi siya sa apartment, agad niyang inilabas ang business card mula sa bulsa. Sa wakas ay binasa niya ito. Nakalagay, Adrian Tan, CEO, Tan Global Enterprises. Nanlamig siya at halos mabitawan ang card. CEO? Bulong niya sa sarili. Hindi niya akalain na ang tinulungan niya ay hindi basta-basta lang na negosyante. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit imbes na matakot, isang bahagyang pag-asa ang pumasok sa kanyang isipan. Pagbalik sa trabaho sa mga sumunod na araw, madalas nang bumalik si Adrian sa coffee shop. At tuwing nandyan siya, lagi niyang hinahanap si Lara. Hindi para sa order lamang, kundi para sa mga maiikling pagwausap nila. Minsan tinatanong siya tungkol sa kanyang pamilya, minsan naman ay tungkol sa kanyang mga pangarap. Lara, don't you ever think of using your Chinese skills again? Tanong ni Adrian isang hapon. Nag-alinlangan siya bago sumagot. Minsan po naiisip ko, pero parang huli na. Hindi ko na natapos ang pag-aaral ko. Huli? No, you're still young. It's never too late. Sagot ni Adrian na may kumpiyansa. Ang mga salitang iyon ay muling nagbigay ng lakas kay Lara. Wala siyang ideya kung bakit ang isang taong tulad ni Adrian ay nagbibigay sa kanya ng ganoong uri ng atensyon. Ngunit sa puso niya, nagsisimulang mabuo ang pag-asa na baka lang may pagkakataon pa siyang muling buuin ang kanyang mga pangarap. Ang simpleng pagtulong na ginawa niya ay nagbukas ng pinto. Isang pinto na magdadala sa kanya sa bagong mundo na hindi niya inakalang kanyang matatahak. Ngunit sa ngayon, kontento na muna siya sa isang bagay. Alam niyang may halaga siya. At iyon, higit pa sa anumang sahod na kanyang natatanggap sa araw-araw. Kinabukasan, maagang dumating si Lara sa coffee shop. Sa kanyang isipan, paulit-ulit pa ring bumabalik ang pangalan na nakasulat sa business card. Adrian Tan, CEO, Tan Global Enterprises. Halos hindi siya makapaniwala. Ngunit kahit gusto niyang ikwento ito kay Nina, pinili niyang manahimik. Baka isipin lang nitong nag-iimbento siya. Ngunit hindi nagtagal, kinumpirma ng balita ang lahat. Habang abala si Lara sa paglilinis ng mesa, nakita niyang nakatutok ang mga customer sa kanilang mga cellphone. May ilan pang nagbubulungan. Si Adrian Tan daw nasa Maynila ngayon. Nasa news. Bulong ng isang babae habang pinapakita ang article sa kanyang kaibigan. Napahinto si Lara at bahagyang nakinig. He's here for business expansion. Sinasabi nilang isa siya sa pinakamayamang negosyante sa buong Asia. Dagdag pa ng babae. Kinabahan si Lara. Totoo nga ang kanyang hinala. Hindi lamang ordinaryong customer ang tinulungan niya. Isang bilyonaryong CEO. Uy Lara, nakita mo ba to? Tanong ni Nina habang hawak ang cellphone. Siya yung lalaki kahapon na lagi mong kinakausap dito. CEO pala ng Tan Global. Ang swerte mo naman. Ha? Hindi ko alam, sagot ni Lara. Halatang kinakabahan. Pilit niyang itinatago ang kaba sa kanyang tinig. Ngunit ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, binuksan niyang muli ang business card at pinagmasdan. Bilyonaryo, pero bakit siya mismo ang pumunta rito? Bakit siya umorder ng kape sa isang maliit na kafe na gaya nito? Tanong niya sa sarili. Sa isip niya, bumabalik ang eksena kahapon.
ang desperasyon ni Adrian habang nakikipag-usap sa Chinese client at ang ginhawang nakita niya sa mukha nito nang siya'y tumulong. Hindi niya akalain na ang simpleng pagsali ng wika ay makakapagdulot ng ganoong kalaking epekto. Kinabutasan, nagbalik si Adrian sa coffee shop. Hindi tulad ng dati, ngayon ay maraming mata ang nakatutok sa kanya. May mga customer na palihim na kumukuha ng litrato at may mga empleyado namang parang naiilang sa kanyang presensya. Ngunit nang makita niya si Lara, agad siyang ngumiti. "Good morning, Lara," bati ni Adrian habang nag-o-order muli ng Amerikano. "Good morning po, Sir Adrian," sagot ni Lara, halos hindi makatingin ng diretsyo. Nang maiabot niya ang kape, napansin niyang mahina ang tinig ng mga kasamahan niya. Siya nga talaga yung CEO. Grabe, dito pa talaga sa kape natin. Bulong ng isa. At kay Lara pa talaga nakikipag-usap? Habang nakaupo sa sulok, muling tinawag ni Adrian si Lara. "Can we talk for a while? Just a few minutes." Nagdalawang isip si Lara, ngunit sa bandang huli ay pumayag. Umupo siya sa tabi nito at tahimik na nakinig. "I suppose you already know who I am now." Panimula ni Adrian, seryoso ang mukha. "Opo, nabasa ko po sa balita kagabi." Sagot ni Lara, may halong kaba at hiya. "So you must be surprised. A simple barista helping a CEO. Sounds unusual, right?" Biro nito, ngunit baka sa tinig ang sinseridad. Napayuko si Lara. "Hindi po mahalaga sa akin kung sino kayo. Ang alam ko lang, may kailangan kayong tulong kahapon at nandyan ako. Wala po akong inaasahang kapalit." Saglit na natahimik si Adrian, saka dahan-dahang ngumiti. "That's exactly why I wanted to see you again. People around me, they usually treat me based on my wealth, my title. But you, kahit hindi mo pa alam kung sino ako, tinulungan mo pa rin ako nang walang kapalit." Namula ang pisngi ni Lara at hindi siya nakapagsalita agad. Sa loob ng kanyang dibdib, tila may tumama sa kanyang puso. Hindi dahil sa yaman o pangalan ni Adrian, kundi dahil sa mga salitang iyon. Lumipas ang mga araw at lalo pang kumalat ang balita. May mga artikulong lumabas na nakita si Adrian Tan sa isang maliit na kape sa Maynila. Hindi man nabanggit ang pangalan ni Lara, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Baka isipin ng iba na ginagamit niya ang pagkakataon para umangat. Sa apartment, nagbukas siya ng tawag mula sa kanyang ina. "Anak, narinig namin sa radyo. Si Adrian Tan daw nasa Pilipinas." "Anak, hindi ba't yan yung apelyido na nakita mo sa card?" tanong ng ina. "Opo ma, siya nga po. Pero huwag kayong mag-alala, simpleng customer lang naman siya dito sa kape." Ngunit sa puso ni Lara, alam niyang hindi na ito simpleng ugnayan lamang. Kinabukasan, bumalik si Adrian dala ang ilang dokumento at laptop. Muli siyang nahirapan sa pakikipag-usap sa isang Chinese client. Nang makita ni Lara ang sitwasyon, hindi siya nagdalawang isip na tumulong muli. "Adrian, hayaan niyo pong ako ang magsalin," sabi niya. Agad na lumiwanag ang mukha ni Adrian. "Thank you, Lara. I knew I could count on you." Sa pagkakataong iyon, naging mas maayos ang kanilang usapan. At nang matapos, tiningnan ni Adrian si Lara na may halong paghanga at pasasalamat. "Lara, do you realize what you've done again? You just saved me twice," ani Adrian. Ngumiti si Lara, ngunit hindi niya maikubli ang kaba. "Sir, ginagawa ko lang naman ang kaya ko. Wala po talagang espesyal doon." "Espesyal yon para sa akin," sagot ni Adrian, sabay seryosong tumitig sa kanya. Pag-uwi ni Lara, napahawak siya sa dibdib at napaupo sa kama. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. May kaba, may takot, ngunit higit sa lahat may pag-asa. Ang simpleng pagtulong niya ay nagdala ng mas malaking epekto kaysa inakala niya. At sa kanyang puso, unti-unti niyang naramdaman na hindi lang pala siya basta barista. Isa siyang tao na may kakayahan, na may halaga, at kayang baguhin ang takbo ng kanyang buhay sa pamamagitan ng simpleng kabutihan. Sa mga sumunod na gabi, habang nakatanaw siya sa labas ng bintana, paulit-ulit niyang naisip ang mga sinabi ni Adrian.
You helped me even without knowing who I was. Sa simpleng pagbubunyag na iyon, nagbukas ang panibagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na hindi na niya maaaring talikuran. Makalipas ang ilang araw mula nang mabunyag kay Lara kung sino talaga si Adrian, unti-unti nang nanahimik ang usapan tungkol sa balitang lumabas sa kafe. Gayunman, sa loob ng kanyang puso, hindi pa ring mawala ang kaba at pagtataka. Hindi niya akalain na ang simpleng pagtulong niya ay nandala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Isang ordinaryong barista na nagkaroon ng koneksyon sa isang bilyonaryong CEO. Isang umaga, habang abala si Lara sa pag-aayos ng order slip sa counter, biglang bumukas ang pinto ng kafe at muling pumasok si Adrian. Hindi siya nakasuot ng mamahaling blazer ngayon, kundi simpleng long sleeve shirt na nakalupi ang manggas at dark pants. Ngunit kahit simpleng kasuotan lamang, litaw pa rin ang kanyang dignidad at presensya. Agad siyang napansin ng mga customer. At tulad ng dati, marami na namang pabulong na usapan. Siya nga ulit, grabe, hindi ko akalain na babalik pa siya dito. Siguro may karelasyon ito. O baka si Lara nga. Narinig ni Lara at agad siyang namula. Pinilit niyang ibaling ang kanyang atensyon sa paggawa ng kape. Ngunit ilang segundo lang siguro ay nasa harap na siya ng counter. Good morning, Lara. Bati ni Adrian na may ngiti. Good morning po, Sir Adrian. The usual tanong ni Lara, pilit na pinapakalma ang boses. Yes, but today, I also came here for something else. Sagot nito at bakas ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos makuha ang kanyang inumin, imbes na umupo sa sulok, lumapit siya sa manager, si Mr. Alonzo. Can I talk to you staff for a while? Ang tanong ni Adrian. Namilog ang mga mata ni Mr. Alonzo at bahagyang napayuko. Oo naman, Sir Adrian. Sino po sa kanila? Si Lara, diretsyong sagot ni Adrian. Halos malaglag ang hawak na pen ng manager. Agad siyang tumango at pinayagan si Lara na makalapit. Lara, bilisan mo. Kausapin ka ni Mr. Tan. Bulong nito, halatang kinakabahan. Lumapit si Lara, may halong kaba at pagtataka. Sir, ano po yun? Tumitig si Adrian at nagsalita. Lara, I need a personal translator. Someone I can trust. Would you consider working for me? Nabigla si Lara. Parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Sir, ako po, translator. Yes, sagot ni Adrian. Kalmadong ngunit matatag. Yesterday, you prove how capable you are. I don't trust people easily, but I trust you, and I want you to work with me. Nang marinig yun, halos mabitawan ni Lara ang hawak niyang tray. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Siya, na dating iniinsulto ng mga customer at binabaliwala ng manager, ngayon ay inaalok ng trabaho ng isang kilalang bilyonaryo. Pero sir, hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Paano po kung magkamali ako? Hindi po ako sanay sa corporate world. Sagot niya, nanginginig ang tinig. Mumiti si Adrian at tumingin ng diretsyo sa kanya. I don't need a diploma, Lara. I need sincerity and skill. And you have both. You can learn the rest along the way. Napatingin si Lara kay Mina na nasa malapit lang at palihim na pinagmamasdan sila. Nakatango ito at nakangiti. Tila sinasabing tanggapin na niya ang alok. Sir, kailangan ko pong mag-isip, sagot ni Lara matapos ang mahabang katahimikan. I understand. Take your time. But remember, this opportunity won't wait forever. Tugon ni Adrian bago muling ngumiti at umalis ng kafe. Pagbalik ni Lara sa counter, sinalubong siya ng magkahalong reaksyon mula sa mga kasamahan. Grabe Lara, inalok ka niya ng trabaho. Ang swerte mo, bulalas ni Nina. Ngunit si Mr. Alonzo, imbes na matuwa, ay nagpakawala ng mapait na ngiti. Ssk! Huwag kang umasa masyado. Baka biro lang yon. Hindi basta-basta kumukuha ng empleyado ang mga taong gaya niya. Napayuko si Lara. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng manager. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang munting binhi ng pag-asa. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kama at pinagmamasdan ang mga larawan ng kanyang pamilya sa cellphone, hindi niya maiwasang lumuha. Kung tatanggapin ko ang trabaho, baka mas gumaan ang buhay namin. Baka matupad ko rin ang pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sa kabilang banda, may takot siyang baka mapahiya at mabigo si Adrian.
Anak, bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang ina sa tawag. Ma, may nag-alok po sa akin ng trabaho. Malaking tao po siya. Pero natatakot ako, baka hindi ko kayanin. Lara, tandaan mo, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Nandito lang kami. Suportado ka namin, sagot ng ina, puno ng pagmamahal. Nang sumunod na araw, bumalik muli si Adrian sa kafe. Nang makita na si Lara, diretsong lumapit. Have you decided? Tanong niya. Huminga ng malalim si Lara at tumingin ng diretsyo. Sir, natatakot po ako, pero para sa pamilya ko, tatanggapin ko po ang trabaho. Lumitaw ang malapad ng ngiti sa mukha ni Adrian. Good, then starting tomorrow, you'll be with me. Sa mga oras na iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Lara. Mula sa pagiging isang ordinaryong barista na laging minamaliit, ngayon ay papasok siya sa mundo ng malalaking negosyo at matataas na tao. Ngunit dala niya ang takot at kaba. At higit sa lahat, dala niya ang pag-asa na baka ito na ang pagkakataon para tuluyang mabago ang kanyang kapalaran. At habang pinagmamasdan siya ni Adrian, may lihim na kasiguruhan sa kanyang mga mata. Hindi siya nagkamali sa pagpili kay Lara. Dahil sa simpleng kabutihan at husay nito, alam niyang magsisimula ang isang mas malaking kwento. Isang kwento ng pagbabago, pag-asa, at hindi inaasahang ugnayan ng dalawang magkaibang mundo. Kinabukasan, nagsimula na ang panibagong yugto ng buhay ni Lara. Hindi na siya nagising upang magsuot ng lumang apron at mag-impla ng kape para sa mga customer ng kafe. Sa halip, abala siyang nag-ayos ng kanyang pinaka-presentableng blouse at itim na palda na may kaunting punit sa laylayan. Ngunit nilinis at inayos niya ng maigi. Habang nakaharap sa salamin, halatang kinakabahan siya, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Lara, kaya mo to, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa opisina ni Adrian, sinalubong agad siya ng magagarang gusali sa Makati na puno ng mga taong nakakorporatibong damit. Halos hindi siya makapaniwala na siya ay nakatapak sa loob ng ganoong uri ng lugar. Sa pintuan pa lamang, naramdaman niya ang bigat ng mundo ng negosyo. Ang bawat tao'y abala, may hawak na mga dokumento, cellphone o laptop, at tila walang sinasayang na oras. Miss, sino ang hinahanap ninyo? Tanong ng receptionist na maganda at naka-makeup ng maayos. Ah, si Sir Adrian po. Personal translator daw po niya ako. Sagot ni Lara, may halong kaba. Saglit siyang tiningnan mula ulo hanggang paa ng receptionist bago natahimik. Sa huli, tumawag ito sa telepono at tumango. Sige, pakiakyat na lang po sa 20th floor. Naghihintay na po siya roon. Habang nasa elevator, halos nanginginig ang kanyang mga kamay. Diyos ko, huwag niyo po sana akong biguin, bulong niya. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng isang malawak at marangyang opisina. May mga chandelier, mamahaling pintura sa dingding at mga empleyadong abala sa kanika-nilang cubicles. Ngunit ang pinaka nakapagpayanig sa kanya ay nang makita niya si Adrian mismo, nakasuot ng dark suit, nakangiti habang naglalakad papalapit sa kanya. Lara, I'm glad you came. Ni Adrian. Good morning po, Sir Adrian, sagot ni Lara, sabay yuko. No need to be too formal. Just do your best and everything will be fine. Wika nito na may kumpiyansa. Mula sa araw na iyon, nagsimula na ang kanyang trabaho bilang personal translator ni Adrian. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa unang linggo, nahirapan si Lara na makasabay sa bilis ng takbo ng opisina. Kailangan niyang magbasa ng mga mahahabang dokumentong nakasulat sa Chinese at isalin ito sa Ingles at minsan ay sa Filipino. Dahil hindi siya sanay sa ganoong dami ng trabaho, madalas ay nagpupuyat siya para lang ba sigurong tama ang lahat ng kanyang salin. Lara, we need this report by tomorrow morning. Wika ng isa sa mga executive assistant ni Adrian, sabay abot ng makapal na folder. Opo, gagawin ko po agad, sagot niya kahit ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit bukod sa trabaho, nahirapan din siya sa pakikisalamuha sa ilang empleyado. May ilan na magiliw at handang tumulong, ngunit mayroon ding mga naiinggit. Ayan na siya galing lang sa pagiging barista.
Ngayon translator na agad ni Sir Adrian. Siguro ginagamit lang niya ang ganda niya. Bulong ng isang babae habang dumadaan si Lara. Hay, kung ako rin tinulungan siya, baka ako na ang nasa posisyon na yan. Dagdag ng isa. Narinig lahat iyon ni Lara, ngunit pinili niyang tumahimik. Sa halip, mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang trabaho. Isang araw, habang abala siya sa pagsasalin sa harap ng kanyang laptop, lumapit si Adrian. Lara, are you okay? You look tired. Ngumiti siya at sagot. Okay lang po sir, medyo napuyat lang. Don't overwork yourself. I need you healthy, not just hardworking. Sagot ni Adrian, may halong pag-aalala sa tinig. Nagulat si Lara. Hindi siya sanay na may nag-aalala para sa kanya, lalo na mula sa isang taong mataas ang katayuan. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang sinseridad ni Adrian. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nakilala si Lara sa loob ng kumpanya. Nakita ng mga tao ang kanyang sipag at dedikasyon. Kapag may meeting kasama ang mga Chinese investors, lagi siyang handa at malinaw ang kanyang pagsasalin. Hindi lamang siya naging tagapagsalin ng wika, kundi naging tulay din siya upang mas maunawaan ni Adrian ang kultura at kaugalian ng kanyang mga kliyente. Thank you, Lara. You did great today, wika ni Adrian matapos ang isang matagumpay na meeting. Wala po yun, sir. Ginawa ko lang ang trabaho ko, sagot niya. Ngunit sa kanyang puso may kakaibang tuwa. Unti-unti nagbago ang tingin ng ibang empleyado sa kanya. May ilan na nagsimulang lumapit at magtanong kung paano siya natutong mag-Chinese at may ilan namang nagsimulang humanga sa kanyang dedikasyon. Gayunman, hindi pa rin nawala ang ilan na patuloy ang paninira. Ngunit natutunan na ni Lara na huwag magpaapekto. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi mula sa opisina, hindi niya maiwasang ngumiti. Ito na ba ang bagong mundo para sa akin? Ang mundong dati ay pinapanood ko lamang mula sa malayo? Ngunit ngayon ay bahagi na ako? Ngunit alam din niyang hindi ito madali. Marami pang pagsubok ang kanyang haharapin. At habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod, pinangako niya sa sarili, hindi ako susuko. Hindi ako papayag na mawala ang pagkakataong ito. Para sa pamilya ko, lalaban ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may puwang siya sa mundong matagal na niyang pinapangarap. Ang dating barista na minamaliit ay unti-unti nang nagiging isang taong kinikilala. Isang babaeng handang patunayan na kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran sa bagong mundong kanyang tinahak. Lumipas ang mga araw at mas lalong naging abala si Lara sa kanyang bagong trabaho. Sanay na siya ngayon sa mabilis na takbo ng opisina at nakakasabay na rin sa dami ng dokumentong isinasalin at mga meeting na dinadaluhan. Ngunit habang unti-unti siyang nakikilala dahil sa kanyang galing at dedikasyon, nagsimula ring lumitaw ang mga matang naiinggit at pusong naiirita sa kanyang pag-usbong. Sa isang sulok ng opisina, madalas pag-usapan si Lara ng dalawang sekretarya. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Sir Adrian. Ang dami namang mas kwalipikado rito. Bulong ng isa habang nakatingin kay Lara na abalang nagtatype. Halata naman, di ba? Ginagamit lang niya ang ganda niya. Barista lang siya dati, tapos ngayon personal translator na. Masyadong mabilis ang promotion niya. Sagot ng isa, sabay irap. Bagaman hindi diretsyong sinasabi sa kanya, ramdam ni Lara ang malamig na tingin at pabulong na paninira ng ilan. Sa bawat hakbang niya sa hallway, may mga matang sumusunod na tila naghuhusga. Ngunit sa halip na bumigay, mas lalo niyang pinagtutuunan ng pansin ang kanyang trabaho. Isang araw, tinawag siya ng isa sa mga senior executive assistants na si Marjorie. Kilala itong malapit kay Adrian at may matagal ng posisyon sa kumpanya. Lara, can you come to my desk? Malamig na sabi ni Marjorie. Opo ma'am, sagot ni Lara, agad na lumapit. I just want to remind you that this company values professionalism. Hindi sapat ang marunong magsalin ng wika. You need to know your place. Huwag mong isipin na porket ikaw ang kinukuha ni Sir Adrian ay mas mataas ka na sa amin. Wika nito puno ng panghahamak. Natigilan si Lara at napayuko.
Pasensya na po kung may nagawa akong mali. Hindi ko po intensyon na manguna sa inyo. Ginagawa ko lang po ang iniatas sa akin. Ngumiti si Marjorie, ngunit halatang mapait. Good. Sana nga kasi hindi maganda ang imahe kung biglang may umaangat na wala namang sapat na background. Pagbalik ni Lara sa kanyang mesa, ramdam niya ang bigat ng mga salita. Gusto niyang lumuha ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ako dapat matakot para ito sa pamilya ko. Bulong niya sa isip. Kinagabihan, habang nasa apartment, nagbukas siya ng tawag sa kanyang ina. Anak, ang payat mo na yata. Kumakain ka pa ba ng maayos? Tanong ng ina. Oo naman po ma. Medyo napapagod lang sa trabaho. Sagot niya. Kung nahihirapan ka, huwag mong pipilitin. Hindi mahalaga ang posisyon kung kapalit naman ay kaligayahan mo. Sagot ng ina, puno ng pag-aalala. Ngunit, ngumiti si Lara at sinabing, Ma, tiisin ko muna. Balang araw, makikita ninyo magiging maganda rin ang resulta ng lahat ng ito. Samantala, sa opisina, mas lalong lumala ang paninira kay Lara. Kumalat ang tsismis na malapit daw siya kay Adrian at ginagamit niya ito para manatili sa posisyon. May mga nagsasabi pang baka raw ginagamit siya bilang panakibutas sa tunay na mga kontrata. Isang umaga, nadatnan ni Lara ang mesa niyang puno ng manakalat na papel na walang saysay, malinaw na sinadya upang abalahin siya. Sa ibabaw ng mesa ay may nakasulat sa maliit na papel, "Barista ka lang. Dito ka lang dapat." Nang makita ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan ng loob, biglang lumapit si Nina, ang dati niyang kasama sa cafe na ngayon ay minsang dinadalaw siya sa opisina. Lara, huwag mong intindihin yan. Inggit lang yan. Alam kong kaya mo to. Nakita ko kung paano ka magsakripisyo noon taman. Sabi ni Nina, sabay yakap sa kanya. Nagpasalamat si Lara at pilit na ngumiti. Ngunit alam niyang hindi magtatapos dito ang lahat. Kinabukasan, isang mas mabigat na pagsubok ang dumating. Habang nasa isang meeting kasama ang ilang Chinese investors, biglang nagtanong ang isa sa mga ito ng mahirap na tanong sa lengguwahe nila. Nagkatinginan ang mga kasamahan ni Lara at halatang may inaasahang pagkakamali. Ngunit buong tapang na nagsalita si Lara, malinaw at maayos ang kanyang salin. Nang matapos ang meeting, nilapitan siya ni Adrian. Lara, you did great. You handled that question very well. I'm proud of you. Wika nito, may halong paghanga. Napangiti si Lara. Salamat po sir, ginagawa ko lang po ang aking makakaya. Ngunit hindi natuwa ang lahat. Nakita ni Marjorie ang eksenang iyon at lalong nag-init ang kanyang ulo. Hindi pwedeng siya na lang ang bida dito, bulong nito sa sarili. Tuno ng inggit. Pagdating ng hapon, kumalat ang isang bagong tsismis na si Lara raw ay ginagamit ni Adrian bilang paboritong tauhan at kaya siya laging pinupuri. Nabalitaan mismo ni Lara ang bulong-bulungan habang kumukuha siya ng kape sa pantry. Kung ako si Sir Adrian, maghahanap ako ng mas propesyonal. Hindi yung barista lang, sabi ng isa. Oo nga, kung hindi dahil maganda siya, hindi naman siguro siya mapapansin. Dagdag ng isa pa. Pagbalik sa kanyang mesa, pinilit ni Lara na hindi maapektuhan. Ngunit nang makasalubong niya si Adrian, tila nabasa nito ang kanyang iniisip. Lara, don't let their words bring you down. I trust you. Remember that. Ani Adrian, sabay tapik sa kanyang balikat. Sa simpleng pangungusap na yon, muling nagkaroon ng lakas si Lara. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng mga paninira at tsismis, may isang taong naniniwala sa kanya. At habang naglalakad siya, pauwi ng gabing iyon, dala ang lahat ng sakit at tanghuhusga, pinangako niya sa sarili, hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang sirain ng iba ang pagkakataong ibinigay sa akin. Patutunayan kong, hindi lang ako basta barista. Sa mga darating na araw, mas magiging matindi ang laban ni Lara, laban sa mga naiinggit. Ngunit sa kanyang puso, buo ang determinasyon. Ipapakita niya sa lahat na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa tsismis, kundi sa kanyang gawa at dedikasyon. Lumipas ang ilang linggo mula nang mas lumala ang paninira laban kay Lara.
Bagaman ramdam niya ang bigat ng mga bulong-bulungan, pinili niyang hindi bumigay. Sa halip, mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang trabaho. Ang bawat meeting na dumadaan ay nagiging pagkakataon para ipakita niya ang kanyang galing. Unti-unti, nagiging malinaw na hindi lamang siya basta barista, kundi isang taong may kakayahan at halaga sa kumpanya ni Adrian. Ngunit higit pa sa mga trabaho at pagpupuyat, unti-unti ring nagbago ang dinamika sa pagitan ni Lara at Adrian. Sa bawat araw na magkasama sila, mas marami silang natutuklasan tungkol sa isa't isa. Mga bagay na hindi umiikot sa negosyo, kundi sa personal nilang mga buhay. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na meeting, inanyayahan ni Adrian si Lara na sumabay sa hapunan. "Lara, you've been working so hard these past weeks. Let's have dinner." "My treat," sabi ni Adrian habang nakatingin sa kanya. Nagulat si Lara. "Sir, baka po isipin ng iba na." Ngunit pinuton siya ni Adrian. "Forget what others think. This is not about them. This is about saying thank you." Sa wakas ay pumayag si Lara at dinala siya ni Adrian sa isang restaurant na may malalaking salamin at tanaw ang ilaw ng lungsod. Nang maupo sila, tahimik si Lara habang nakatitig sa labas. "Beautiful view, isn't it?" tanong ni Adrian. "Opo, parang malayo sa lahat ng gulo," sagot ni Lara may halong ngiti. "Sometimes we need this, a pause. Life can be cruel, but it doesn't mean we cannot find peace, even for a while," wika ni Adrian. Tila may sariling bigat na tinatago sa puso. Sa gitna ng hapunan, nagbukas si Adrian ng mga bagay na hindi inaasahan ni Lara. "Do you know why I came here in Manila, Lara?" tanong niya. "Akala ko po dahil sa business expansion," sagot ni Lara. "Partly yes, but the real reason, I needed a break. A break from the constant noise, the pressure, the people who only see me as their CEO or their ticket to wealth." Natahimik si Lara. Hindi niya inaasahan na ang isang taong tulad ni Adrian na tinitingala ng lahat ay may ganoong kalalim na iniinda. "Sir, kahit po sino, napapagod, pero sa totoo lang, humanga po ako sa inyo kasi kahit gaano kabigat ang trabaho, nagagawa niyo pa ring ngumiti," sabi ni Lara ng buong sinseridad. Ngumiti si Adrian at tumipig sa kanya. "And you amaze me too. You could have given up so many times, but you didn't. You chose to stay strong for your family. That's rare, Lara." Namula si Lara at napayuko. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng papuri, lalo na mula sa isang taong tulad ni Adrian. Ngunit sa puso niya, may kakaibang init na nagsimulang sumipol. Mula sa gabing iyon, mas naging madalas ang kanilang pag-uusap na hindi lamang tungkol sa trabaho. Sa opisina, kapag wala ang ibang tao, nagagawa nilang magkwento ng personal na bagay. "Alam mo, Lara, noong bata ako, hindi rin ako lumaki sa marangyang buhay. Ang tatay ko, nagsimula sa maliit na negosyo, pinilit niyang palaguin hanggang sa lumaki at naging empire." Kwento ni Adrian isang araw. "Talaga po? Ibig sabihin, hindi rin kayo agad nakaangat?" tanong ni Lara. Ngumiti si Adrian. "Yes, that's why I value people who fight, who sacrifice, because I know how hard it is." Sa bawat salitang iyon, mas lalo pang lumalim ang pagtingin ni Lara kay Adrian. Nakita niya na sa likod ng kanyang yaman at kapangyarihan, naroon ang isang pusong marunong magpahalaga at marunong umintindi. Ngunit hindi ibig sabihin ay naging madali ang lahat. Habang lumalapit ang loob nila sa isa't isa, mas lumalakas din ang bulong-bulungan sa opisina. May mga nag-uusap sa pantry. Sigurado na, sila na nga. Lagi na silang magkasama. At si Sir Adrian pa mismo ang nagdadala sa kanya kahit saan. Hindi na normal yon. Narinig ito minsan ni Lara at halos mahulog ang kanyang hawak na tasa. Ngunit bago pa siya tuluyang panginaan ng loob, biglang lumapit si Adrian. "Ignore them. People will always talk. What matters is what's real." Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, naisip ni Lara, ano nga ba ang totoo sa amin ni Adrian? Kaibigan lang ba ako? O may mas malalim na ugnayan na nabubuo? Isang gabi, nagkasabay silang umuwi matapos ang overtime sa opisina.
Habang nasa sasakyan, hindi maiwasang mapuno ng katahimikan ng loob. Lara, wika ni Adrian, bumasag sa katahimikan. Opo, sir. Do you ever wonder why we met? Nilingon siya ni Lara, halatang nagulat. Hindi ko po alam, pero siguro may dahilan ng lahat. Numiti si Adrian, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. I believe so too. Sa sandaling iyon, ramdam ni Lara na unti-unti nang nabubuo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi na lamang ito basta relasyon ng isang boss at empleyado. Ito'y nagiging mas personal, mas totoo, mas malapit sa kanilang mga puso. Ngunit kasabay ng bagong ugnayang iyon ay ang panganib na maaaring masira ang kanyang pangalan at kinabukasan. Alam niyang hindi titigil ang mga naiinggit at mapanghusga. Ngunit sa puso niya, may isang bagay na malinaw. Hindi niya kayang itanggi ang unti-unting paglapit ng loob nila ni Adrian. At sa mga darating na araw, ang ugnayang ito ang magdadala ng mas malaking pagbabago. Isang pagbabagong susubok sa kanilang katatagan at pagmamahalan sa gitna ng inggit, intriga at mga pagsubok ng buhay. Sa paglipas ng mga linggo, mas lalong naging malapit sina Lara at Adrian. Bagaman wala pang malinaw na pag-amin mula sa isa't isa, halata sa mga kilos at titig nila na may namumuong espesyal na damdamin. Ngunit sa gitna ng pag-usbong ng bagong ugnayan, isang anino mula sa nakaraan ni Adrian ang biglang bumalik, isang aninong sisira sa katahimikan ng kanilang mundo. Isang hapon, matapos ang isang mahabang meeting, nagpasya si Adrian na dalhin si Lara sa isang eleganteng restaurant para magpahinga. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano sa kumpanya, biglang pumasok ang isang babaeng naka-corporate attire. Matangkad, maganda, at halatang sanay sa apensyon ng lahat. Adrian, malambing na tawag ng babae, sabay lakad papalapit sa kanila. Napatigil si Adrian at bumigat ang muka. Catherine, malamig niyang tugon. Nagulat si Lara sa tensyon sa pagitan nila. Hindi niya kilala ang babae, ngunit halata sa paraan ng pagtitig nito kay Adrian na may malalim silang pinagsamahan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian, seryosong nakatingin. I came back for you, sagot ni Catherine, walang pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Lara sa kanyang narinig. Maya-maya, lumapit si Catherine kay Lara at sinipat siya mula ulo hanggang paa. So, ito pala ang bago mong alaga? Interesting choice, Adrian. She doesn't even look like she belongs here. Nanginginig ang kamay ni Lara ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi niya lugar na sumagot, ngunit ramdam niya ang hapdi ng bawat salitang binitawan ni Catherine. Catherine, enough, miring sabi ni Adrian. We ended years ago. But your father and my father still talk. You know that. They want us to fix things, Adrian. For the sake of the business, giit ni Catherine. Mas lalo pang nabigatan ng dibdib ni Lara. Hindi lamang pala simpleng relasyon ang pinagmulan ng babae. May koneksyon pa ito sa negosyo. Pag-uwi niya sa gabing iyon, hindi na mapigilan ni Lara ang lumuha. Sa isip niya naaalala niya ang sinabi ni Catherine, "She doesn't even look like she belongs here." Totoo nga ba? Isa lang siyang dating barista, samantalang si Catherine ay anak ng isang kilalang tycoon. Kinabukasan, pinilit ni Lara na maging normal sa opisina. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Catherine sa umpanya, dalang kumpiyansa at karisma na tila nagpapakitang siya ang tunay na karapat-dapat kay Adrian. Hello everyone! Masiglang bati ni Catherine sa mga empleyado. I'll be staying here for a while to help with some projects. Nagbulungan agad ang mga tao. Siya yung ex ni Sir Adrian, di ba? Grabe ang ganda! Oo, at anak pa siya ng isang malaking negosyante. Parang mas bagay sila. Narinig ito ni Lara at parang tinutusok ang kanyang puso ng bawat salita. Makalipas ang ilang araw, lalong naging lantad ang panunumbalik ni Catherine sa buhay ni Adrian. Sa bawat meeting, laging may paraan itong makaupo malapit sa kanya. Sa mga lunch break, lagi siyang nag-aalok ng kasama. At sa tuwing makikita si Lara, palagi siyang may mapanghusgang tingin. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho,
biglang nilapitan ni Catherine si Lara sa lobby. Alam mo ba kung bakit hindi ka bagay kay Adrian? Tanong nito, malamig ang tinig. Nagulat si Lara ngunit hindi sumagot. Dahil wala kang pinanggalingang pangalan, walang pamilya, walang negosyo, ikaw, parista lang. Huwag mong gawing pantasya ang pagiging malapit sa kanya. Dagdag pa ni Catherine bago umalis. Halos maluha si Lara, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, tumawag siya sa kanyang ina nang makarating sa apartment. Parang sobra po ang bigat, sabi niya habang umiiyak. Anak, huwag mong hayaan ang sinasabi ng iba. Kilala kita. May halaga ka, kahit hindi mo pa nakikita. Kung talagang para sa iyo ang pagkakataon, walang makakakuha nito sa iyo. Sagot ng kanyang ina. Sa sumunod na linggo, dumating ang isang malaking event kung saan inimbitahan ang lahat ng mahahalagang tao sa negosyo. Kasama rito sina Adrian at syempre si Catherine. Halos lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. At maraming bulong-bulungan na baka muling magkabalikan ang dalawa. Habang nakatayo si Lara sa gilid, nakaramdam siya ng lungkot at insecurity. Ngunit nang makita siya ni Adrian, agad itong lumapit. Lara, come, stand with me. Wika nito, sabay hawak sa kanyang braso. Nagulat ang lahat at lalong nagningit-ngit si Catherine. Adrian, are you seriously choosing her in front of everyone? Mariin nitong tanong. Yes, because she's the one I trust, matapang na sagot ni Adrian. Tumahimik ang paligid, ngunit sa puso ni Lara, naramdaman niya ang bigat at ginhawa ng sabay. Sa kabila ng pagbabalik ng nakaraan, pinili ni Adrian na ipakita kung gaano niya pinahahalagahan si Lara. Ngunit alam din niyang hindi dito magtatapos ang laban. Dahil si Catherine at ang mundo kung saan kabilang si Adrian ay hindi basta-bastang susuko. At sa mga darating na araw, mas matindi pang pagsubok ang kanilang haharapin. Hindi pa man lubos na nakaka-recover si Lara mula sa pagbabalik ni Catherine. Dumating naman ang mas malaking hamon sa kumpanya. Ipinatawag ng Board of Directors si Adrian para ipahayag na ang kanilang pinakamalaking kliyente mula sa China ay magbubukas ng bidding para sa isang multi-bilyong kontrata. Ang sinumang mananalo ay magkakaroon ng mas malawak na access sa merkado at tiyak na magpapatatag sa kanilang kumpanya sa buong Asya. Ngunit hindi iyon basta simpleng kompetisyon. Isa sa mga kalabang kumpanya ay pagmamay-ari ng ama ni Catherine. At si Catherine mismo ang mamumuno sa presentasyon. Sa loob ng boardroom, habang pinapaliwanag ang mga detalye ng bidding, ramdam ni Lara ang bigat ng sitwasyon. Nakaupo siya sa tabi ni Adrian, handang magsalin at magbigay ng tulong sa anumang Chinese na dokumento. Ngunit sa kabilang panig, nakaupo si Catherine na may mapanuyang ngiti, para bang sinasabing wala silang laban. Mr. Tan, wika ng isa sa mga direktor, this will be the most crucial deal of the year. We need perfection. One mistake and we lose everything. Tumango si Adrian, seryoso ang mukha. I understand. We will prepare thoroughly. We won't fail. Paglabas sila ng meeting, agad lumapit si Catherine kay Adrian. Good luck, Adrian. But you know as well as I do, business is not about luck. It's about power. And I have more of that than you think. Lumingon si Catherine kay Lara at ngumiti ng malamig. And you, enjoy your little role as his translator, because that's all you'll ever be. Naramdaman ni Lara ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit pinigilan niyang magsalita. Sa halip, tahimik siyang tumingin kay Adrian na agad namang kumapit sa kanyang balikat. Don't mind her. We'll fight this through, together. Simula noon, naging mas matindi ang paghahanda nila para sa bidding. Araw-araw, abala si Lara sa pagsasalin ng mahahabang dokumento mula sa Chinese tungo sa Ingles, habang si Adrian at ang kanyang team naman ay bumubuo ng presentasyon. Madalas silang magpuyat at sa bawat gabi sabay silang lumalabas ng opisina, pagod ngunit magaan ang loob sa isa't isa. Sir, baka po nagiging sagabal na ako. Baka mas mabagal ang trabaho dahil sa akin. Minsang sabi ni Lara habang abala silang dalawa sa opisina. Ngumiti si Adrian at tumingin sa kanya. Lara, if anything, you're the reason we're moving forward. Without you,
I wouldn't even understand half of these contracts. You're not a burden, you're my strength. Namula si Lara at hindi alam kung paano sasagot. Ngunit sa kanyang puso, tumibay ang loob niya na ipaglaban ang kumpanyang ito. Hindi lamang para kay Adrian, kundi para sa sarili niyang dignidad. Lumipas ang mga araw. Dumating ang araw ng presentasyon. Nakaayos si Lara sa isang simpleng ngunit eleganteng black dress na ipinahiram ng isa sa mga mabait na empleyado sa opisina. Samantalang si Adrian ay naka-dark suit na lalong nagbigay ng karisma at lakas ng loob. Sa loob ng malaking conference hall, naroon ang mga investors mula China, mga business tycoon mula iba't ibang bansa at ang buong team ni Catherine. Sa unang bahagi ng presentasyon, ipinakita ng kumpanya ni Catherine ang kanilang proposal. Malinis, maganda at halatang pinaghirapan. Habang nagsasalita si Catherine sa harap, halata ang kanyang kumpiyansa at panunukso kay Adrian sa bawat titig. Nang sila ngang tumayo, naramdaman ni Lara ang panginginig ng kanyang tuhod. Ngunit nang hawakan ni Adrian ang kanyang braso bago sila lumapit sa entablado, nakaramdam siya ng ginhawa. Lara, just do what you always do. Trust yourself. I trust you. Bulong nito. Sa harap ng lahat, nagsimula si Adrian na ipresenta ang kanilang plano. Habang si Lara naman ay nagsalin ng mga technical terms sa Chinese para sa mga investors. Mahirap ang ilan sa mga tanong, ngunit mabilis siyang nakasagot at naipaliwanag ang mga detalye. Isang investor ang biglang nagtanong ng masalimot na bagay tungkol sa legal implications ng kontrata. Nakita ni Lara na nahirapan si Adrian. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahirapan, maingat at malinaw na isinalin ni Lara ang buong paliwanag sa Chinese. At sa huli ay nakumbinsi ang investor. Sa pagtatapos ng kanilang presentasyon, malakas ang palakpakan ng mga investors. Nakita ni Lara ang ngiti ni Adrian, ngiting puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Pagkatapos ng lahat, lumapit si Catherine kay Lara. Impressive. I didn't expect you'd actually pull it off. But don't celebrate yet. The final decision isn't made. Ngumiti si Lara at sagot. At least we proved we're not easy to defeat. Nag-iwas ng tingin si Catherine at umalis, halatang naiirita. Kinagabihan, habang naglalakad sila palabas ng gusali, bumaling si Adrian kay Lara. You were incredible today. If we win this, it's because of you. Umiling si Lara. Hindi po, sir. Dahil po sa teamwork. At dahil nagtitiwala kayo sa akin. Tumigil si Adrian at tumingin ng diretso sa kanya. I don't just trust you because of your skills, Lara. I trust you because I believe in you, in everything that you are. Nabigla si Lara. At bago pa man siya makapagsalita, tumawag ang isa sa mga board directors. Pinutol ni Adrian ang kanilang sandali at sinabing, "Let's talk later." Ngunit sa puso ni Lara, alam niyang nagsisimula ng lumalim ang lahat. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa dignidad at tiwalang binuo nila sa isa't isa. At sa bawat hakbang, ramdam niyang hindi na siya naglalakad mag-isa. Makalipas ang 3 araw mula sa malalaking presentasyon, nanatiling tensyonado ang buong kumpanya. Wala pang pinal na desisyon mula sa board ng mga investors. At bawat isa'y nag-aabang ng resulta. Halos hindi mapakali si Lara sa opisina, habang si Adrian naman ay panay ang tawag mula sa mga koneksyon upang malaman ang lagay ng kanilang bid. "Sir, may balita na po ba?" tanong ni Lara habang nakatayo sa pintuan ng opisina ni Adrian. Umiling siya. "Wala pa. But whatever happens, I want you to know, I'm proud of you." Ngumiti si Lara, ngunit halatang nag-aalala pa rin. Paano kung matalo kami? Paano kung tama si Catherine? Ba't wala akong lugar dito? Bulong niya sa isip. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtipon-tipon ang buong kumpanya sa malaking conference room. Nandoon ang lahat ng executives, mga empleyado, at syempre sina Adrian at Lara. Habang hawak ni Adrian ang kanyang cellphone, biglang dumating ang tawag mula sa board ng investors. Tahimik ang lahat habang pinindot niya ang answer. "Yes, I understand. Thank you."
Sagot ni Adrian, kalmado ngunit may bakas ng kaba. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa lahat ng tao at ngumiti. We got the deal! We won! Halos sumabog ang buong silid sa tuwa. Nagpalakpakan ang lahat. May sumigaw ng mabuhay at ang iba'y nagyakapan sa sobrang saya. Ngunit ang pinakamasayang mukha sa lahat ay kay Lara. Hindi niya mapigilang maluha habang nakatingin kay Adrian. Sir, analo po tayo. Bulalas niya. Yes, Lara, and this victory is yours as much as mine. Sagot ni Adrian sabay yakap sa kanya sa harap ng lahat. Ang tagpong iyon ang nagselyo ng tiwala ng kumpanya kay Lara. Ang dati minamaliit at tinatawag na barista lang ay ngayon ay tinitingala na bilang malaking bahagi ng kanilang tagumpay. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa kabilang panig si Catherine ay nagngingit-ngit sa pagkatalo. Sa isang private meeting kasama ng kanyang ama, mariin siyang nagsalita. Hindi matatapos dito. Hindi ako papayag na siya ang maging dahilan ng lahat ng ito. Habang nagsasaya ang kumpanya, tahimik si Lara sa isang gilid. Naroon ang halong tuwa at takot. Tuwa dahil sa tagumpay, ngunit takot dahil alam niyang hindi magtatapos dito ang galit ni Catherine. Lara, wika ni Adrian, lumapit sa kanya. Come with me, let's celebrate outside. Dinala siya ni Adrian sa isang rooftop bar na tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Hindi iyon engranding selebrasyon, kundi isang tahimik na sandali para sa kanila. Habang nakaupo sila sa isang mesa, nagbukas si Adrian ng isang bote ng wine. To victories, sabi niya sabay taas ng baso. To new beginnings, sagot ni Lara, sabay ngiti. Habang nag-uusap sila, biglang naging seryoso ang tono ni Adrian. Lara, I want to be honest with you. This victory, it's not just about business. It's about us. Because of you, I found something more important than any contract. Namilog ang mata ni Lara. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? I mean, huminga ng malalim si Adrian. You've become more than my translator. You've become someone I can't imagine my days without. Natigilan si Lara at sa kanyang dibdib ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Adrian. Isang tawag mula sa kanyang ama. Saglit siyang nagpaalam at sumagot. Yes, Father, I understand. I'll talk to her. Pagkababa ng tawag, nag-iba ang ekspresyon ni Adrian. Anong nangyari, sir? Tanong ni Lara, nag-aalala. My father wants me to reconsider Catherine. He thinks merging our companies through marriage is still the best path. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Ang lahat ng kasiyahang nararamdaman niya ay biglang napalitan ng takot at lungkot. Pero, sir, hindi ba tapos na kayo? Mahina niyang tanong. Yes, we are. But to my father, business comes before personal matters. Mariing sagot ni Adrian. Tahimik si Lara. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang sitwasyon. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng insecurities. Tama nga si Catherine. Wala akong laban sa kanya. Isa lang akong dating barista. Ngunit bago pa siya lamunin ng panghihina, muling nagsalita si Adrian. Lara, I want you to know, no matter what they say, I will not let anyone dictate my heart. This is my fight, and I want you to be by my side. Lumuha si Lara at tumango. Kung ganon, lalaban ako, sir. Hindi ko kayo iiwan. Mula sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang ugnayan ni Lara at Adrian. Ngunit alam nilang ang panalo sa kontrata ay simula pa lamang ng mas malaking laban. Isang laban na hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa puso at dignidad na kailangang ipaglaban sa bitna ng intriga at kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat ng sigalot sa negosyo at pagkatalo ng kampo ni Catherine, tila bumalik na sa normal ang daloy ng mga araw sa kumpanya. Ngunit sa puso ni Adrian, may isang bagay na hindi niya kayang ipagpaliban pa. Sa kabila ng mga intriga, tsismis at lahat ng laban na kanilang hinarap, malinaw na sa kanya ang isang katotohanan:
May espesyal na damdamin na siyang nararamdaman para kay Lara. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagpasya si Adrian na imbitahan si Lara sa kanyang pribadong opisina. Tahimik ang paligid at tanging ilaw mula sa malalaking bintana ng gusali ang nagbigay ng liwanag. Lara, panimula niya, habang nakatingin sa mga dokumentong nakakalat sa mesa. I asked you to stay because there's something important I need to tell you. Nagulat si Lara, ngunit marahan siyang umupo sa tapat ni Adrian. Ano po iyon, sir? May problema po ba sa kumpanya? Umiling si Adrian at tumitig sa kanya. No, this isn't about the company. This is about me and you. Natigilan si Lara, ramdam ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang amo. Lara, you've been more than just my translator. You've been my strength, my confidant, and the reason I've endured everything these past months. I respect you. I admire you. But it's more than that. I've fallen for you. Diretsong pag-amin ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sir, ako po? Pero paano po mangyayari yun? Ako'y isang simpleng babae lang. Ngumiti si Adrian, puno ng sinseridad. That's exactly why. Because you're real. You're strong. You never pretended to be someone else. I don't care what the world says, Lara. I only care about how I feel. And I feel that I can't imagine my life without you. Naluha si Lara. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Napakaraming bagay ang pumapasok sa kanyang isip. Ang kanilang agwat sa buhay, ang mga mata ng lipunan, ang pamilya niyang umaasa sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya sa kanyang puso ang damdaming matagal na niyang tinatago. Sir, Adrian, mahina niyang tugon. Matagal ko na rin pong nararamdaman na kakaiba ang koneksyon natin. Pero natatakot ako. Natatakot akong baka hindi ako sapat. Tumayo si Adrian at marahang lumapit sa kanya. Hinawaan niya ang mga kamay ni Lara. You are more than enough. If you'll allow me, I want to prove it to you. Sa sandaling iyon, bumagsak ang luha ni Lara. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman. Adrian, oo, matagal ko na ring nararamdaman ito. Mahal din kita. Sa unang pagkakataon nagyakap silang dalawa, puno ng damdaming matagal na nilang pinipigilan. Sa yakap na iyon, tila nawala lahat ng intriga, inggit at takot. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang tahimik na relasyon. Pinili nilang huwag agad ipaalam sa lahat upang hindi na muling maging sentro ng tsismis sa opisina. Ngunit sa mga lihim na sandali, mga simpleng hapunan, paghatid ni Adrian kay Lara pauwi, mga titig na puno ng pagmamahal. Doon nila nahanap ang kaligayahan na hindi nila nahanap sa iba. Ngunit kahit gaano kasaya ang kanilang pinagdadaanan, alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Sa mundo ng negosyo, bawat galaw ni Adrian ay may nakatingin at bawat kilos ni Lara ay may nagmamasid. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito'y laban sa mga matang mapanghusga at lipunang laging may sinasabi. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo silang tumibay. Para kay Adrian, hindi na niya kayang itago pa ang damdaming iyon. At para kay Lara, natutunan niyang yakapin ang pagmamahal na minsan akala niya ay imposible para sa isang katulad niya. Sa gitna ng lahat ng gulo, nahanap nila ang isa't isa. At iyon ang naging pinakamahalagang tagumpay na hindi matutumpasan ng kahit anong kontrata o yaman. Sa simula, naging payapa ang lihim na relasyon nina Adrian at Lara. Pinili nilang huwag ipaalam sa iba ang tungkol sa kanilang damdamin upang hindi muling maging paksa ng tsismis at intriga sa opisina. Ngunit gaya ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag at sa kanilang kaso, ang kanilang relasyon ang naging mitsa ng panibagong unos. Isang gabi matapos ang isang corporate gala kung saan dumalo ang mga pinakamalalaking pangalan sa negosyo. Isang larawan ang lumabas sa social media. Kitang-kita si Adrian at Lara na magkasabay na lumabas mula sa gusali. At bagaman hindi sila naghawak kamay,
Halata ang lambing sa paraan ng kanilang pag-uusap at pagtitig. Agad itong naging viral. CEO Adrian Tan may karelasyon daw na dating barista? Sigaw ng isang headline sa online news. From coffee shop to CEO's heart. Dagdag pa ng isa, inabukasan pagbukas pa lang ni Lara ng kanyang cellphone. Sunod-sunod na mga mensahe at notifikasyon ang pumasok. May mga kaibigang nagulat. May mga dating kakilala na nagsabing swerte siya at may ilan ding nanginsulto. Bagay nga kayong dalawa. Ikaw ang ganda, siya ang yaman. Siguro ginagamit mo lang siya para makaahon ka. Sa opisina, hindi na iwasan ang bulong-bulungan. Habang naglalakad si Lara sa hallway, ramdam niya ang mga matang nakatutok at mga labi na may pabulong na panlalait. Yan pala ang sikreto kung bakit napili siyang translator. Grabe, ang bilis niyang makaakyat. Kailangan pala ng boyfriend na CEO. Nanginginig ang dibdib ni Lara. Gusto niyang lumubog sa lupa. Ngunit pinilit niyang magpatuloy sa kanyang trabaho. Kahit mabigat sa loob. Hindi nagtagal, tumawag ang ilang investors kay Adrian. Sa isang meeting, mariing tinanong siya ng isa. Mr. Tan, is it true that you're in a relationship with your translator? Do you think that's appropriate for the company's image? Nanahimik si Adrian sandali. Ngunit sa huli ay matatag na sumagot. Yes, it's true. And I see nothing inappropriate about being with someone I respect and love. Her character and talent speak for themselves. She is not just my translator, she's a vital part of this company's success. Nagulat ang mga naroroon sa kanyang prangkang pag-amin. Ngunit halatang hindi lahat ay natuwa. May ilan sa board na nagkatinginan, may ilan ding nagtaas ng kilay. Pagbalik sa kanyang opisina, agad lumapit si Lara. Sir, bakit di sinabi? Mas lalo lang po tayong pag-iinitan. Ngumiti si Adrian at hinawakan ang kanyang balikat. Because I don't want to hide anymore. If I need to fight for this, I will. Naluha si Lara. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas lalo pang matatapot. Ngunit ramdam niya ang katapatan sa mga mata ni Adrian. Lumipas ang mga linggo. Mas lalo pang dumami ang tsismis at intriga. May mga artikulong lumabas na sinasabing wala ng profesionalismo si Adrian at ginagamit ni Lara ang kagandahan upang makuha ang kanyang posisyon. Sa kabila ng lahat, pinili ni Adrian na huwag sumuko. Palagi niyang sinasabi kay Lara, "We will get through this, together." Ngunit sa personal na buhay ni Lara, mabigat ang epekto. Isang gabi, tinawagan siya ng kanyang kapatid mula probinsya. Ate, totoo ba yung nasa balita? Mayaman na raw ang boyfriend mo? Tanong nito. Oo, pero hindi ganun kasimple. Sagot ni Lara. Ate, baka paglaruan ka lang niya. Baka sa huli, masaktan ka lang. Wika ng kapatid, puno ng pag-aalala. Napayuko si Lara. Kahit ang sariling pamilya niya ay nag-aalinlangan. Ngunit hindi dito nagtapos ang pagsubok. Dumating ang isang pagkakataon kung saan inimbitahan si Adrian sa isang press conference. Doon, harap-harapan siyang tinanong ng mga mamamahayag, Mr. Tan, is your relationship with Miss Ba, Lara, affecting your business decisions? Do you think the public will trust your company knowing you're romantically involved with a former barista who now works under you? Ngunit imbes na magpalusot, tumayo si Adrian sa gitna at buong tapang na sumagot. Yes, I am in a relationship with her. And no, it does not affect my professionalism. If anything, she has made me a better man, a better leader. I will not apologize for loving someone who deserves it. Nagingay ang mga kamera at kinabukasan, mas lalo pang sumiklab ang usapin. May mga nagalit, ngunit marami ring humanga sa tatang ni Adrian. Samantala, si Lara ay patuloy na lumalaban sa kanyang sariling paraan. Sa halip na umatras, mas lalo niyang pinaghusayan ang kanyang trabaho. Pinakita niya sa lahat na hindi siya umaasa kay Adrian para lang makasurvive. Sa bawat proyekto, bawat meeting, at bawat pagkakataon na kailangan ng kanyang galing, napatunayan niyang karapat-dapat siya sa posisyon. Ngunit sa kanyang puso, hindi maikakaila ang bigat ng lahat ng panghuhusga. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa opisina matapos ang overtime, bigla siyang napaiyak. Adrian, pagod na ako.
Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hinawakan siya ni Adrian sa kamay. Lara, hindi kita pababayaan. If we need to face the world together, we will. Kung kailangan kong ipaglaban ka laban sa lahat, gagawin ko. At sa sandaling iyon, muling tumibay ang kanilang samahan. Hindi lamang ito basta pag-ibig, ito'y laban para sa respeto, dignidad at karapatang mahalin ang taong nais nila, anuman ang sabihin ng iba. Sa kabila ng lahat ng intriga, pinili nilang huwag sumuko. Dahil sa puso nila, malinaw na ang kanilang relasyon ay higit pa sa usapan ng negosyo at tsismis. Ito ay tunay, matibay at handang lumaban sa lahat ng hamon ng mundo. Makalipas ang ilang buwan mula nang sumiklab ang kontrobersya tungkol sa kanilang relasyon, unti-unting natutunan ni Lara kung paano patatagin ang sarili sa kabila ng lahat ng panlalait at panghuhusga. Hindi siya bumigay. Sa halip, pinili niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang kakayahan. Hindi lamang bilang girlfriend ng CEO, kundi bilang isang taong may pangarap at determinasyon. Sa tulong ni Adrian, nabigyan siya ng scholarship program mula sa isa sa mga partner universities ng kumpanya. Matagal ng pangarap ni Lara na matapos ang kanyang pag-aaral. Ngunit dahil sa kahirapan, kinailangan niyang tumigil at magtrabaho bilang barista. Ngayon, unti-unti nang nagiging totoo ang pangarap na iyon. Lara, this is your time, sabi ni Adrian isang gabi habang inaabot ang scholarship documents. Pero, Sir Adrian, sagot ni Lara, halatang hindi makapaniwala. Hindi ba nakakahiya? Ang dami ng bumabatikos sa akin. Baka sabihin nila ginagamit lang kita para makaaral. Gumiti si Adrian at hinawakan ang kanyang kamay. Let them talk. You deserve this. You've worked harder than anyone I know. This is not a gift. It's recognition of what you can achieve. Naluha si Lara habang inaakap ang dokumento. Sa wakas, naipagkakataon na siyang tuparin ang pangarap na matagal nang nakaipit sa kanyang puso. Naging mas mahirap para kay Lara ang balansehin ang oras. Sa umaga, nagtatrabaho pa rin siya bilang translator at cultural consultant sa kumpanya. Sa gabi, pumapasok siya sa klase. Madalas siyang mauyat sa paggawa ng mga reports at pagsasalin. Ngunit hindi siya sumuko. Lagi niyang iniisip ang kanyang mga kapatid na umaasa sa kanya. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanilang maliit na apartment, biglang tumawag ang bunso niyang kapatid mula sa probinsya. Ate, ang galing mo! Nakita namin sa TV na kasama ka sa team ng malaking kumpanya. Proud na proud kami sa'yo. Masayang sigaw ng kapatid. Napaluha si Lara. Ginagawa ko lahat ng ito para sa inyo. Balang araw, kayo naman ang makakapagtapos. Sa sumunod na taon, unti-unti ring natupad ang pangarap ng kanyang mga kapatid. Dahil sa mas mataas na kinikita ni Lara at sa tulong na ibinibigay ni Adrian, nakapagpatuloy sila sa kanilang pag-aral. Ang isa'y kumuha ng kursong engineering at ang isa naman ay education. Sa tuwing naiisip ni Lara ang mga pagsasakripisyo niya noon bilang barista, tila napapawi ang lahat ng hirap dahil nakikita na niya ang bunga. Hindi rin nagtagal. Matapos ang 4 na taon, nakapagtapos si Lara ng kolehiyo. Ang kanyang graduasyon ay naging isa sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Nandoon si Adrian, nakasuot ng simpleng suit, ngunit litaw na litaw ang tuwa sa kanyang mukha. Habang inaakyat ni Lara ang entablado upang tanggatin ang kanyang diploma, ramdam niya ang paghiyaw ng kanyang mga kapatid at ang mga luha ng kanyang ina. Pagkatapos ng seremonya, agad siyang niyakap ni Adrian. You did it, Lara! I'm so proud of you! Hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa tiwala ninyo sa akin. Sagot niya, nangingilid ang luha. Ngunit hindi lang siya natapos bilang isang graduate. Dahil sa kanyang dedikasyon at husay, iniyalok siya ng kumpanya ni Adrian ng permanenteng posisyon bilang language and cultural consultant. Hindi lamang siya basta empleyado, isa na siyang kinikilalang eksperto na may mahalagang papel sa mga negosasyon at pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa mga banyagang partners. Lara, we want you to officially join us, not just as Adrian's translator,
but as a professional consultant of the company. Sabi ng board sa isang pagpupulong. Napatitig siya sa kanila, hindi mga paniwala. Ako po, consultant? Yes, you've proven yourself. This is your time to shine. Sagot ng isa sa mga direktor. Napayak si Lara sa harap ng lahat. Ang dating babaeng minamaliit at tinatawag na barista lang ay ngayon kinikilala na ng mga malalaking tao sa negosyo. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo ring natanggap ng lipunan ang relasyon nila ni Adrian. Bagaman may iilan pa ring hindi sang-ayon, marami ang humanga sa kwento ni Lara kung paano siya nagsimula sa wala, nagsakripisyo at ngayon ay nakarating sa kinaroroonan niya. Maging sa media, nagbago ang tono ng mga artikulo. Mula sa barista na karelasyon ng CEO, naging inspirasyon barista na naging consultant dahil sa sakripisyo at sipat. Isang araw, tinawagan siya ng kanyang dating manager sa coffee shop kung saan siya nagsimula. Lara, nabasa ko ang tungkol sa'yo. Hindi ako makapaniwala na ikaw na ang consultant ng malaking kumpanya. Proud ako sa'yo. Wika nito, may halong pagsisisi sa tono. Mumiti si Lara at sagot, maraming salamat. Kung hindi rin dahil sa mga pinagdaanan ko, hindi ako matututo. Wala akong sama ng loob. Sana ay maging mabuti na rin ang trato nyo sa ibang empleyado. Sa puntong iyon, napatunayan ni Lara na hindi lamang siya basta nakaligtas sa hirap. Nagtagumpay siya, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang pamilya at sa lahat ng minsan ay nangarap, ngunit nawalan ng pag-asa. At habang nakaupo siya isang gabi sa tabi ni Adrian, hawak ang kanyang diploma at pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid na nag-aaral ng kanilang mga lesson, napangiti siya at bumulong sa sarili. Lahat ng hirap, lahat ng luha, lahat ng sakit, sulit pala. Dahil ngayon, natupad ko ang pangarap ko at mas higit pa pagkaraan ng ilang taon ng pagtitiis, pagsasakripisyo at matitinding laban sa intriga at paghusga ng lipunan, naramdaman ni Lara na sa wakas ay dumating na siya sa puntong pinangarap niya noon pa man. Mula sa pagiging isang simpleng barista na humakayod para sa pamilya, isa na siyang iginagalang na konsultan at ehemplo ng determinasyon. Ngunit higit pa sa lahat, natagpuan niya ang isang pag-ibig na hindi niya inaasahan, ang pag-ibig ni Adrian. Isang gabi ng Disyembre, inanyayahan siya ni Adrian na dumalo sa isang pribadong salo-salo kasama ang ilang malalapit na kaibigan at mga kasamahan sa negosyo. Hindi alam ni Lara, espesyal ang gabing iyon. Sa gitna ng malalaking chandelier at ilaw ng siyudad na tanaw mula sa rooftop ng isang hotel, nakatayo si Adrian na tila may kakaibang lihim sa kanyang mga mata. Lara, panimula ni Adrian habang lahat ng mata ay nakatingin sa kanila. I want everyone to know how proud I am of this woman. She has shown me what true strength, humility, and love mean. She's not only my partner in business, but my partner in life. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Nang bumukas ito, kumislap ang isang simpleng ngunit napakagandang singsing. Lara, pagpapatuloy ni Adrian, nanginginig ang tinig, "Will you marry me?" Namilog ang mga mata ni Lara. Hindi niya akalain na sa harap ng lahat ay magpapahayag si Adrian ng ganito. Sa kanyang mga mata, bumalik lahat ng alaala, ang kanyang mga gabing pagod sa pagtatrabaho sa kafe, ang mga panahong minamaliit siya ng mga customer, ang mga araw na halos mawalan siya ng pag-asa. At ngayon, narito siya, hinihinga ng kasal ng isang lalaking nagpatunay na higit pa sa kayamanan at kapangyarihan ang halaga ng isang tao. Tumulo ang kanyang luha at ngumiti. Adrian, oo, pakakasalan kita. Sumabog ang palakpakan at hiyawan mula sa mga naroroon. Lumapit si Adrian at niyakap siya ng mahigpit. Sabay halik sa noo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga buwan at dumating ang araw ng kanilang kasal. Ginawa ito sa isang simpleng simbahan sa probinsya, ang parehong bayan kung saan lumaki si Lara.
Pinili nilang doon idaos ang kanilang kasal bilang pagtanaw ng utang na loob at bilang paggunita sa pinagmulan ni Lara. Sa araw ng kasal, napakaganda ni Lara sa kanyang puting gown. Habang naglalakad siya sa aisle, hawak ng kanyang ina, naramdaman niya ang pagsabog ng emosyon mula sa lahat ng bisita. Nakita niya ang kanyang mga kapatid, nakasuot ng maayos at may mga ngiting puno ng pagmamalaki. Nandoon din ang ilang dating kaklase at kapitbahay na minsang nanghamak sa kanya. Ngunit ngayon ay tahimik na humahanga sa kanyang pag-angat. Pagdating sa altar, sinalubong siya ng titig ni Adrian. Titig na puno ng pag-ibig at pangako. "You're the most beautiful thing that's ever happened to me." Bulong nito habang inaabot ang kanyang kamay. Naging emosyonal ang seremonya. Sa harap ng Diyos, ng kanilang pamilya at mga kaibigan, ipinangako nila sa isa't isa ang walang hanggang pagmamahalan, anuman ang dumating na pagsubok. Nang isalpak ni Adrian ang singsing sa daliri ni Lara, hindi mapigilan ng lahat ang mapaluha. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa plaza ng bayan. Walang engrandeng selebrasyon, ngunit puno ng musika, tawa at pagmamahalan. Lumapit ang ilan sa mga taong minsang nang hamak kay Lara. "Lara, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ganito ang magiging kinabukasan mo. Ang galing mo talaga," wika ng isa. Gumiti si Lara at sagot, "Wala akong sama ng loob. Lahat ng iyon ang nagpatatag sa akin." Sa gitna ng tasiyahan, lumapit ang kanyang mga kapatid. "Ate, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararating ito." Niyakap niya ang mga ito sabay sabing, "Hindi lang ito tagumpay ko, kundi tagumpay nating lahat." Nang sumapit ang gabi habang magkasama silang nakaupo ni Adrian sa ilalim ng bituin, bumulong si Lara. "Hindi ko akalain ang simpleng pagtulong ko noon sa isang customer sa cafe ay hahantong dito." Ngumiti si Adrian at hinawakan ang kanyang kamay. "That's the beauty of life, Lara. Sometimes the smallest choices lead to the greatest destinies." Sa sandaling iyon, napatunayan nilang totoo ang kanilang pinagdaanan. Hindi ito isang fairy tale, kundi isang kwento ng tunay na buhay. Isang kwento ng hirap, sakripisyo, at sa huli ng matamis na pag-ibig. At habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, alam nilang nagsisimula pa lamang ang kanilang mas mahabang paglalakbay. Bilang mag-asawa, bilang magka-partner, at bilang dalawang pusong pinagbuklod ng pagkakataon at tadhana.